may family business kami before, and then may business din kami nung partner ko back then. Hindi ko pa siya asawa noon. Nagsara po lahat dahil nga sa pandemic. And then, nagkaroon po kami ng anxiety and depression kung paano kami magsisimula ulit dahil kakasal pa lang po kami dapat ng December that year. So, na-cancel po ito. And then, in-encourage po ako ng wife ko. Sabi niya, why not magsimula ulit tayo? Gumawa tayo ng panibagong negosyo. And medyo hesitant pa ako nun before kasi honestly, hindi pa ako marunong magluto. Yung wife ko yung magaling magluto. And then, unti-unti natuto ako and naging passion ko na yung pagkain at pagluluto. Pagkain at Magaling mo siya magluto. And I commend you dahil sa kabila ng mental challenges, di ba? And of course, emotional roller coaster na pinagdaanan nyo. At the end of the day, lumaban kayo. Yes. Di ba? Nag-pivot kayo. Hindi yung sinabing dito magtatapos ito, hahanap tayo, gagawa tayo ng paraan. And look at you now. Isang thriving na business. Catering ito, no? Yes, ma'am. Catering po. And let's talk about paano siya naging food care of mama. Oo nga. Yung food coma po kasi kung papakinggan nyo, parang negative pakinggan siya, di ba? Parang ang ibig kasi sabihin niya, na-empacho ka dahil nasobrahan ka Nasobrahan Oo. ka sa pagkain, inaantok ka, ganyan. Ang gusto naming gawing meaning ng food coma is na-fulfill ka sa kinain mo. Nasarapan ka ng tunay. And eventually, na-realize namin pagtagal, yung mga staff namin, napansin namin puro nanay pala. Oh, And that's good. naging advocacy na namin yung pag-hire ng mga nanay na mga staff. And nakakatuwa dahil most of them are breadwinners ng family. Ang galing. Sobrang ganda nun. Oo, tsaka pagka mga mommies talaga ang mga staff mo, no, you will never go wrong kasi andyan yung malasakit, Yes. gaya ng pag-aalaga nila sa kanilang mga anak. Ano. So yung mga business na merong mga mommy na talaga, na mga staff talaga, talagang nagiging successful yan. Sobra. Oo. And actually, dahil nga nagkaroon ka ng advocacy, the-bless ka lalo, kayo ng misis mo. So ngayon, kamusta? Saan mo nakikita yung trajectory ng negosyo ng food coma? Ngayon, nasa catering na kayo. Yes. Ano pa yung mga pinaplano nyo para sa negosyo nyo dalawa? We're hoping to expand sa buong Pilipinas na po. Wow. Yun po ang gusto namin. Catering din o physical restaurant na? Physical restaurant na po or another commissary po. Kasi until now, wala po kaming restaurant ng Food Coma Manila. We're still a commissary or a kitchen. Pero we're proud to serve 1,000 people a day. Wow! Ang A laki! day. 1,000 people! Hindi biro. Bawat araw, Different occasions yan, different Yes, ma'am. orders, different family. Mm-mm. So, ganun din kalaki yung kitchen ninyo to be able to... Oo. Yes, it's just enough po para po ma-provide Oo. namin yung ganong capacity ng pagkain. How did you scale it pala? Kasi you were coming from, di ba, the story na nag-pivot kayo ng mag-asawa. Paano Oo. yung pinalaki ito? At paano ito lumago? Well, unti-unti po, nagsimula po kami sa backyard kitchen ng family ko, ng parents ko. Then, yun nga po, dahil pandemic din, wala silang magawa, walang trabaho, yung bawat pamilya. Nagtulong-tulong po kami. Tumulong din po sila sa amin. And then, eventually, napansin namin, ang dami nang umu-order. And up to now, nagkaroon na kami ng mga contacts sa corporation. Yun, Like, Word ano, of mouth kayo ba din yung